Lamot project natin. Sa ngayon, ano nga ba yung rafter na ginamit naman natin? So bakit nga ba importante yung thickness? Ano nga daw yung tamang paglalagyan ng C4 lens? So yung tama na kung saan yung nararapat lamang po na gagawin natin dyan ay Lamot project natin. So, okay tayo sa taas. Dito na nga tayo sa ating proyekto. C4 lens installation tayo. Pero ano nga ba yung mga kailangan pa natin malaman? Kasi dito mga kamasta may mga part tayo na nakaligtaan nung first video natin nung nagpa-fabricate tayo. Dahil nandito naman na ho tayo, ay ngayon po i-share ho natin kung ano pa ho yung pwede nating ibahagi para sa mga baguhan. Syempre sa gabay na rin ng mga master natin dyan, mga veterano natin dyan, i-comment nyo na lang sa comment section pag may kulang po sa mga shinare natin, pwede nyo naman pong ibahagi mga kamusta, no? Para naman po sa karamihan. So ngayon, napansin nyo, naikabit na natin yung rafter natin. Dito sa may part na to, bibigay ko sa inyo yung mga sukat ng bakal at ano pa yung mga pwede nating gawin para mas maging matibay yung installation natin at kung ano pa yung nararapat nating i-share para sa inyong lahat. Dito sa part na to, natapos na nga po yung rafter. Tapos na ho yung biga. Yung biga kasi yung una natin in-install nung the time na tayo ay nagsimula dito. Nung unang araw na yan, naggawa tayo ng mga poste using 2x5 at nung sumunod na araw ay nagkabit na ho tayo ng mga biga. Yun po yung time na nandito tayo na shinare natin kung ano yung mga biga na ginamit natin dito. Sa ngayon, ano nga ba yung rafter na ginamit naman natin? So yung rafter na tinatawag, ito po yan. Yan. So gumamit kami dito ng 2x4 na channel bar na heavy duty. So may mga kilograms po yan kapag kayo ay bumibili. Pero mga mas mataas na kilograms kung saan yun yung mga ginagamit natin ngayon dito. So bakit nga ba importante yung thickness? Doon po natin mabibase ang lakas ng ating mga ginagawa. Kunwari itong bubong o kaya naman kahit sa structure po pwede rin ho na mag-base tayo sa kapal o kaya sa kung ano yung ginawa natin. So lahat naman po yun ay nakabase pa rin sa materials na ginagamit natin. So dito kung mapapansin niyo, itong rafter natin ay sinabi ko kanina 2x4. So ito siya. So ang distansya ng rafter natin ay 1.80. Yan, 180 cm yung distance po niyan. And then sa ngayon, ang ginagawa natin yan, syempre pull weld natin ng hose to hose yan para ho ma-meet natin yung lakas. So importante po yun na dapat maganda yung pagkakalagay niya. Dito yung pinapatungan natin na yan ay pinaka beam niya. So gumamit tayo dito ng 2x5 na channel bar na heavy duty rin po siya. Hanggang doon po yan, napakaluwang kung titingnan natin. So lahat po yan ay channel bar po, lahat ng mga ginamit namin. So sa ngayon mag-i-install na ho tayo ng C4 lens naman. Ayan naman po yung gagamitan natin para paglatagan ng ating roofing. Kasi sa mga susunod na araw, pag nailatag na natin yan, then installation na tayo ng roof natin. Okay? So abangan nyo yan. Dito may isa kaming paraan para ma-check kung lumundo yung gitna. So dahil dito napakahaba na ito, halos na sa 6 meters yung distance mula dun sa may kinapitan natin o kaya poste natin hanggang dun.
So lumagpas mga kamusta, no? Ngayon, ano nga ba yung paraan namin? Ayan, nagpapabalagbag kami ng tansi kung tama ba yung lundo o hindi. So yung pagbabalagbag na tinatawag namin, kagaya po niyan, poste hanggang doon sa may poste naman doon sa pinakadulo. So ngayon tatansihan namin yan. Ngayon chinek ko nga to kung okay ba. Wala akong nakita na tumaas, wala rin ako nakita na bumaba. So ibig sabihin tama po mga kamusta yung paraan na pagkagawa natin. Kasi pwede naman tayo mag-adjust if ever na yung biga dito o kaya may nahuli na biga niya. So pwede namin i-adjust yan. Sa ngayon mga kamusta, magkakabit na tayo ng C-Foil lens. So may mga nagtatanong ano nga daw yung tamang paglalagay ng C-Foil lens. Kasi marami ako nakikita na mga building mga kamusta na ang C-Foil lens nila ay nakataklob na ganito. Ano ba yung tama? Yung taklob na tinatawag ko ay nakadapa. Ayan o, dapa. Tapos meron din na nakatayo na ganyan. Alin nga ba yung tama? Ay dapat nakaganyan. So nga pala, yung C-Foil lens natin na to, yan, yung napakaraming C-Foil lens na yan, ang sukat nito ay 2x3 by 1.5. Kaya kung titingnan ninyo, solid na solid oh. So sabi ko nga, di bali lang magasto sa materyales, basta solid naman yung gawa. O kaya naman, huwag kang manghinayang na gumamit ka ng mga magagandang uri ng mga materyales kasi yung tibay ng ginagawa natin ay ayos na ayos. So bago kami naglalagay ng mga ganito, meron kami mga nilalagay na support, no? So yung C-Foil lens na yan, ang distansya mula dun sa may nauna, so yung pinakataas o kaya pinakaunang C-Foil lens natin ay nakaharap po dun, pag ganyan po. And then sa dulo naman ay nakakabila naman. Ang kailangan po natin sundin kasi doon ay pag naglagay tayo ng fascia board ay nakalagay na ho dito, nakasabit na ho siya dito. So yun po yung paraan na ginagawa natin. Ngayon, bago natin siya ilagay, kinukuha muna natin yung sukat mula dito hanggang dito. Yung sukat natin ay 60 cm. And yan po yung distance mula dun sa may pinaka C-Foil lens natin na nauna. Susunod na yung sa pang C-Foil lens na kung saan 60 cm din yan. Susunod-sunod na ho yan. So kung nakikita nyo to, meron tayong bakal dito. Gamit natin dito angle bar na 2x316. So ang ginagawa natin dyan ay gumagawa tayo ng clutch, no? So yung clutch na yan, yan yung magsisilbing guide natin. At the same time magpapatibay at kapit na itong C-Foil lens natin na kahit na ito ay nakatayo o kaya nakaganito yung pwesto, hindi ho siya nagpapalig na ganyan. Kasi usually kung dito lang natin siya wineldingan, doon lang siya sa harap wineldingan, minsan nagiging mahina po yan o kaya napupunit, no? So para walang punit yung mga C-Foil lens ninyo, gumamit kayo ng clutch. Kasi dito, welding, 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 welding. Ayan, napakaraming pwedeng pagkapitan. Yan po yung purpose po niyan. So po pwede rin no, na yung clutch mo ay ganyan. Pero reason kung bakit hindi natin ginagawa na ito ay nakukulangan na ho ng lakas. Alam nyo yung bakit po, pwede rin mapunit dito sa part na to. Pero hindi ko naman sinasabing mali, no? Ang sinasabi lang natin ay para mas maging matibay pa ho, patayo nyo po siya. Kahit ganyan o kaya ganyan. Kasi kung isipin natin maigi, kung kinapit natin yan, kinapit mo doon, ay napakatibay ho niyan. Hindi ho siya basta-basta mapupunit. So install muna natin yung mga C-Foil lens natin, and then sunod-sunod na ho siya. So unahin muna natin yung mga clutch para sigurado na makukuha natin yung guide. Kasi ito, sinusukat natin gamit yung tansi. Engineer Harold. Wow! So dito sa part na to, kasi may hagdan po yun, ayan, nilibre ho natin yan, yung sa may part na yan. Kasi ang isang purpose namin dyan, ayan, meron tayong ilalagay ho dyan na bubong pa na itong isa. Dahil nga yung unang plano natin ay buo po sana yan. Yun nga lang, sabi naman ni Madam, i-remain ho natin yan kasi yung tangke. So ngayon, bububungan natin yan, and then naka-overlap na ho tayo dito. O kaya naka-offset na ho tayo para dun sa may ilalagay natin dito, no? So maglalagay na lang tayo dito ng mga tubular na ilalagay natin para dun sa may pinaka partition na ito. So ngayon, ayan, naglalagay na rin ho kami ng mga clutch. Sinasabay kasi namin itong mga to, ilalagay natin na suporta o kaya clutch natin para sa mga rough tie natin. So hindi po pwede na ikakapit mo lang siya dito tapos kakapit mo lang sa kabila. So dapat yan, meron tayong suporta mula hanggang dun sa baba sa may pinakabigan natin, tapos dito sa may pinaka clutch. Lahat po yan dapat malagyan natin. Gamit lang din yung angle bar natin para makumpleto ko natin, no? Okay, so full weld tayo ng mga clutch natin. Gamit namin dyan 6013 na mga uri ng mga welding rod, no? Mas malaki, mas mabilis mag full weld kapag gano'n.
ito yung perspective natin. Binuo na namin na Drino. So bali buo na ho siya. Ito yung pinaka left side niya. So ayan, kita-kita na. At wait lang. Ito yung pinaka front. So ganito yung mangyayari sa roof natin. And then dito sa may pinaka right side niya, ayan na po siya. So yun yung perspective natin dito. At abangan nyo to mga kamusta na. So kasama natin si bayo ko ate. Ayan, si Nicole, no? GLT Builders. Okay? So sila yung magpro-provide ng roof natin dito. So nandito siya ngayon para masukat. And then pupunta rin sila sa may Lamot 6 natin. Susunod na gagawin natin pagkatapos lang nito, roof din lang po mga kamusta, no? So yun po yung gagawin natin na susunod din dito sa Lamot. So mga naka-line up na project natin dito sa Lamot, Ifugao. So ayan, abangan niyo mga kamusta, no? Ito kasi nung pumunta tayo dito, napanood niyo sa may YouTube channel natin kung bakit tayo nandito ngayon, para mas maging malinaw sa mga bagong nanonood ngayon. Baka mamaya bakit nga ba kami nagro-roofing, may slab naman na. At saka may existing na roof doon sa may part na yon. So kung napapansin niyo yung roof na yan ay hindi elevated, o kaya hindi siya naka-slope, no? So hindi bagsak yung tubig. Nakikita nyo nagiging stagnant water na. Ang ibig ko sabihin ay nag-i-stuck po yung tubig kasi dyan. Problema yan. So ganun din kasi dito, para mas maging malinaw sa inyo, yung tiles kasi na yan, nakailang beses na ho na ginagawa ng ating kliyente. So problema yan na kumbaga yung tubig niyan pinapasukan yung second floor o kaya yung kisame. So halos sira na nga ho yun. Hindi ko lang ho maipakita sa may video natin, pero nung nag-ocular visit tayo dito o kaya nung sinukat natin tong building ay talagang sira yung kisame, including mga walls. Boom na ho yung paraan natin para sigurado. Break time muna, kamusta na, para may lakas ang tropa. Tingnan nyo naman, no? Yung pagkakalagay natin ng mga C-pilings natin, malaking bagay na may mga clips po yan. At para masuportahan natin. Kaya kung napapansin niyo, kinuha rin natin yung pinaka-standard ng paglalagay natin ng C-pilings. Tingnan natin, halos lahat po ng mga C-pilings natin ay po ay nakapaharap pa ganyan. Kung alin po yung pinakamataas o kaya yung pinanggagalingan ng slope natin, ay yun po yung part na kung saan nakataas, no? So lahat po yan hanggang dun sa dulo. Pero yung pinaka-last, no? Pinaka-last po na yun, nakatalikod naman ho siya para dun sa may paglalagay naman natin ng fascia board. So ang gagamitin natin dito na fascia board ay 2x8 na C-pilings din lang po siya. So ginagawa namin habang kami naglalatag na nagpipintura na, primer na ho yan. So may kulay pa kami ilalagay dyan para maganda. Ngayon ayan, para hindi kalawangin, primer na kagad mga kamusta na. So abangan nyo to mga kamusta na. Sa mga susunod na araw, pag okay na lahat, bubong na tayo kaagad. Abangan nyo to mga kamusta.